mga karag-karag! Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Isang maligayang Pasko sa lahat ng mga chismoso at mga chismosa sa mundo ng beauty pageant. Kumusta ang Pasko ninyo? Sana masaya kayo kasama ang inyong mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nag-celebrate ng Kapaskuhan. Ako, eto, wala, tahimik at ang lungkot ng Pasko ko kasi hindi umuwi yung binata ko, busy si Kinoy sa kanyang pag-aaral. Kaya, ayun, kami lang dalawa ni Karag-Karag dito sa bahay at kagabi nga may party celebration dito sa Purok G sa Lasak City. Nag-enjoy naman ako. Kaya sa araw na to, yung magsiselebrate ako sa aking pagkachismosa. Kasama kayo mga karag-karag sa mga latest kaganapan sa mundo ng beauty pageant na pinagchichismisan. Tungkol nga dito sa ating naging pambato sa Mr. Universe 2024. Alam ko at alam nyo na rin yung mga pa-eksena galore na mga chikahan mga karag-karag na kung saan nagtaasan ang mga kilay na mga beauty pageant lovers tungkol nga dito sa ating pambato sa kanyang pa-introduction sa Mr. Universe 2024 na kung saan sinabi niyang rising sun ang Philippines instead of Pearl of the Orient. So, yung mga talaga, ibang mga beauty pageant lovers, humanas talaga mga karag-karag sa kanyang naging pa-introduction tungkol nga dito sa rising sun ang Philippines. Dapat daw sa Japan man daw na, Pearl of the Orient, biyata. Yun daw yung naging disadvantage sa pagpapadala ng mga half-vampirang mga pambato natin sa international pageant. Yung mga umuwi lang daw ng Pinas para makisali sa beauty pageant tapos manalo sa national pageant at maging pambato natin sa international, which is wala naman daw ang kaalam-alam sa kultura kung ano ang Pilipinas ba na nakagisnan bitaw. Iba daw talaga pag pure Pinoy yung ipinapadala natin sa international pageant kasi alam niya ang history ng Philippines. Kaysa daw doon sa mga half-vampirang lumalaban sa international pageant na kung saan nagkandala mali na bitaw yung mga pa-introduction nila. Paano daw naging rising sun ang Philippines. So dahil nga sa kontrobersiya na yun mga karag-karag, marami ang nadismaya. Nakakahiya daw sa bansang Japan na kung saan tinaguri ang rising sun instead daw ang Pilipinas, Pearl of the Orient. Yun, padala pa daw tayo na mga half-vampira sa international. But, yun yung nila, hanas nila mga karag-karag. So, isa sa mga din nila, buti na lang daw nakabawi yung pambato natin sa Mr. Universe 2024 bilang fourth runner-up ba siya? Nakabawi daw dahil gwapo daw. Isa daw yun sa factor niya. Kaya nakapasok siya sa placement. Pero, walay daw sana matuto na daw ang organisasyon bitaw sa pagpapadala ng mga vampira na mga kandidata na kesyo, inano lang daw yung mga career nila, pinaangat lang daw, pinaingay lang daw para sa kanilang sariling intensyon. Dahil sa mga pa-introduction nga daw is kandamali-mali na hindi daw pinag-aralan. Nako, at wag daw sabihin ni Mr. Universe Philippines 2024 na lang daw, kabado lang siya. Kaya yun yung naging speech niya, di ba? So yun yung explanation niya mga karag-karag tungkol nga doon sa pagkamali-mali ng rising sun instead of Pearl of the Orient. So, dapat pag-aralan daw na maigi ng mga half-vampira ang history at kultura ng bansang Pilipinas bago sumawak sa international pageant, which is tama naman yung mga hanas na mga ibang beauty pageant na mga lovers na mga chismoso at mga chismosa, di ba? Kasi Philippines yung nire-represent mo tapos kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi mo sa stage, di ba? Parang parang ka lang tanga dyan, di ba? Ganon. So, ayun mga karag-karag, congratulations pa rin kasi yun nga, nasungkit natin ang fourth runner-up sa Mr. Universe 2024 kahit sa hindi tugmang pag bitaw, represent na kung ano ang Pilipinas. So, ano yung magiging reaction yung mga karag-karag? Sang-ayon ba kayo sa mga hanas na mga ibang chismoso at chismosa tungkol nga dito sa mga half-vampirang pinadala sa international pageant? Dapat nga ba pure-blooded na Pinoy yung pinapadala at nilalaban natin sa international pageant? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan-karag ang babaeng lagi na karag-karag. And Merry Christmas! I love you, karag! We love you, Kuya Kinoy. Merry Christmas. Ayun.